Yes, good morning, church. Yes. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Are you blessed? Talaga, ngitian nyo nga ang katabi ninyo. Bagaman alam natin na medyo mainit sa labas, but praise God, tayo ay nila sa isang lugar na malamig. Amen. Amen. Happy Resurrection Sunday. Amen. Pagpaumanhin nyo po, medyo mamalatan yung lingkod. Di ko alam kung bakit eh. Sabi ko nga kanina kay Ate Jackie ay mga ganitong uri ng boses, maraming binabagayang kanta yan. No? Kagaya ng Larawang Kupas. Alam niyo ba yung song na yun? My name is Laverne Ducot, mga kapatid, at welcome po sa Solution Grace Church. And it's Sunday, and napaka-ganda po ng Sunday na ito because it's the third Sunday of April. And we thank the Lord for the blessings na tinamo po ng media because we just had our team building. At kasama natin yung ating mga kapatid sa likod, mga nasa praise and worship and sa media. Siguro next Sunday magpapakita tayo ng pictures, no? And na-miss namin si Ate LJ. Siguro by next year, makasama na natin si Ate LJ. Ito po ay grupo ng mga kabataang volunteers at sila po ay, sabi ko sa kanila, wag na sila mag-swimming sa umaga kasi mainit. So, nagkaroon ng night swimming sa gabi. Galing, no? Night swimming sa gabi. Nag-enjoy ba kayo, mga anak? Sarap ng food, no? And of course, we'd like to thank the Brother Joel and si Ate Amiel for giving us the messages. Bless kami talaga. Galing, galing. Ako ay, to be honest, for the past how many years, meron akong question about the church. Nasagot nila Brother Joel at ni Ate Amiel. At salamat sa Panginoon for giving me the answers. Kasi bilang pastor, nag-aaral din po ako. At salamat sa Panginoon sa mga taong ginamit. And gusto nating batiin, eksakto kahapon, nag-celebrate ng kanyang birthday, si Kuya Eman. Happy birthday. Yun. Ilang taon na si Eman? 22. Magkasi edad pala kayo. Nang magbe-birthday naman bukas si Ate Arian, birthday niya bukas 22. Thank you. Magka-age pala kayo ni Eman? Si Jethro pinakamatanda. And, of course, si Tita Lorna on April 24. Ilan taon na po kay Tita? 21. 27. 27 na si Tita. Kuya Gio, wag nating i-pressure. Kasi talagang, alam ko, aapaw tayo sa pagkain. Malamang. And of course, maraming salamat din sa nakaalala sa aming anniversary. 27th na kami. Yung aming anniversary. Thank you kay Kuya Gio. Talagang thoughtful si Kuya Gio. Kuya, kumalit na bagay, dagdagan mo mamaya. Salamat po sa mga nakaalala. Yung 27 years, biyaya ng Panginoon yun. Di ba? Talagang sabi ko, salamat sa Panginoon, lalo ako na-inlove sa aking may bahay. Amen. At yun ang panalangin ko na maging modelo din kami sa aming mga anak. Salamat sa Panginoon. At kinasal kami, anong taon? 1998. Centennial yun eh. Naalala ko, centennial. Gold ang ang motif namin. Pero malinaw din naman sa kanya yung motive ko nung kami nagpakasal. Oo. Na talagang mahalin siya at pangalagaan bilang aking may bahay. So thank you so much po sa mga nakaalala at sa mga kaibigan natin. Nagulat kami, ang daming bumati sa Facebook. And of course, gusto natin pasalamatan din yung mga bisita natin. At sa mga churchmates natin nagbabakasyon, alam niyo na pag Resurrection Sunday, alam mo yung mga nagbakasyon, meron pa mga may mga buntot pa ng pagbabakasyon. So please join us online sa mga nanonood at sa mga bisita natin online. Please tapusin niyo po yung ating message because yung message na to talagang it will blow your mind. Talagang mapapasabi kayo sa dulo, God is so good. Amen.
At mamaya babatiin natin yung mga bisita natin. O kaya pwede na ngayon, batiin natin si Angelo. Ating, hindi birthday. Bisita natin si Angelo. Hello, Angelo. Thank you for coming. Kasi yung mga nandito, kilala ko na eh. Kasama natin si Ate Kay, si Casey, at saka si JM. Parehas pala silang J, ano? Tapos si Kay, tsaka si, parang hindi ko makaligtaan, Kangelo. Pwede, ano? And of course, sa mga kaibigan natin online. So, it's third Sunday. Napakaganda po ng ating celebration today. It's Resurrection Sunday. Ako mas gusto kong tinatawag yung ganitong panahon, Resurrection Sunday, because Jesus is risen actually. He was raised by God after 3 days from the dead. Amen. At alamin natin what was the reason why God raised Jesus from the dead. Pero before that, as we move on, tayo po muna minsan pa'y manalangin. Father, Abba, salamat po dahil kami po ay patuloy mong binubusog ang aming kaluluwa sa napakagandang mensahe ng iyong ebanghelyo. At dalangin ko po, mula po sa aming pag-aawitan at sa panahon pong ito ay amin naman pong pag-uusapan at tatalakay na yung kabutihan ngayong araw na ito na aming pinagdiriwang ang muling pagkabuhay na aming Panginoon Jesucristo. And I pray, Lord, that you would use me as your mouthpiece at maging malinaw na akin po maipahayag at mailahad ang yung mga kamanghamanghang salita, ang iyong biyaya na sa amin pong kaluluwa ay magpapalaya. Dalangin ko, O Diyos, buksan mo aming isipan at maunawaan po namin kung gaano po kayo kabuti sa aming mga buhay. Habang amin pong muling ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay na aming Panginoon Jesucristo. Salamat po, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So sa mga who's watching online, please let us know. Pakilagay sa ating comment section if you're first time joining us sa ating pong pananabahan. Pakilagay hashtag first time. At pakilagay na rin po sino po nag-invite sa inyo para makilala natin. So this is our message for today. How Jesus shows Himself to you. Ano bang gustong ipakita ng Panginoong Jesus sa atin after He was resurrected? Of course, from the dead. So, Resurrection Sunday, alamin natin. At ito po yung ating question. Para sa mga baguhan nating kasama, we start our message sa isang question and then later on, we'll give you the solution. Kasi po, ang pangalan ng church natin ay Solution Grace Church. And we're getting the solution straight from the Word of the Lord. So, alamin natin sa atin pong pagtalakay, muna yung ating question, then I'll give you the answer later on. How the resurrected Jesus shows Himself to you. Amen. So, alam natin na, di ba, pag sumasapit ang mahal na araw, ang mga tao, nandun yung hype, naalala ko pero hindi ko maalala, naalala ko nung Friday afternoon, hindi ko maalala kung sino yung katabi kong nakikipag-usap sa akin. So, yun ang context na ibig sabihin. Naalala ko nung Friday afternoon, pero hindi ko maalala sino yung nagsabi sa akin. Sabi sa akin, naku, matatapos na po yung ating team building. At magpapasok ka na naman. Back to reality. Sabi ko, reality naman tong team building ah. Bakit ganon? So, kadalasan, pag tayo galing sa bakasyon, kunwari Sunday. And then pagdating, si Jetro ba yan? Pagdating ng Monday, back to reality na naman. Yun na naman yung buhay natin, yung pang-araw-araw na buhay. Now, the question is, ano bang gusto ipakita ng Panginoon sa atin after resurrection? So, back to reality na naman tayo. Tapos na yung hype eh. Tapos na po yung mahal na araw, tapos na yung Semana Santa. And today is Resurrection Sunday at bukas, back to reality, may pasok na naman. Pero doon ba talaga natatapos ang ginawa ng Panginoon sa atin? Na parang nagbigay lang siya ng hype and then, pasok ka na naman, back to reality. So, yun po yung aalamin natin ang sagot. And that's why ang ating question for today, how the resurrected Jesus shows Himself to you. Paano ba gusto ipakita ng Panginoon ang Kanyang sarili sa bawat isa po sa atin? So, how do you think? But before that, alamin po muna natin why God raised Jesus from the dead. Ito po yung ilang reasons para maintindihan natin, bakit ba natin sineselebrate ang Resurrection Sunday? So, I'll be giving you 5 reasons. Madami pong reason why God raised His only begotten Son from the dead. Number 1, it was God's proclamation that Jesus is His only begotten Son. Nagpapatunay lang po na ang ating Panginoon Jesucristo kung bakit siya binuhay na maguli ng Diyos, dahil siya po ang nag-iisa at
bugtong na anak ng Diyos. That's the number one reason. Romans chapter 1 verses 3 to 4. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So binuhay po siya ng Diyos para maintindihan natin that indeed, He is the only begotten Son of God. Amen? So that's number one. Number two, Jesus conquered the devil or Satan himself who had the power of death. Napansin niyo po yung sinasabi nung nakalagay sa PowerPoint, who had. So wala na siyang kapangyarihan. Because Jesus at the cross, He conquered Satan or the devil who had the power of death. Wala na po siyang kapangyarihan over us. Wala na po siyang kapangyarihan para kantiin tayo at para patayin niya tayo because Jesus already conquered him, the devil himself who had the power of death. Hebrews chapter 2 verse 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself, Jesus Himself, likewise shed in the same, that through death, so ginamit po niya yung kamatayan para patayin din niya siyang may kapangyarihan noon sa pagpatay. That through death, Jesus might destroy him who had the power of death, that is the devil himself. So wala na siyang kapangyarihan over us if you are a believer. Kung kayo po'y mananampalataya, wala na siyang kapangyarihan. Actually, takot na takot siya sa atin. Amen, church? That's the beauty of the resurrection. Number 3, Jesus conquered death itself. Hindi lang po niya kinonquer yung may kapangyarihan pumatay, but He even conquered death itself. So wala na kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Kaya po ang termino ng Biblia sa atin, bagaman, sasabihin, Pastor, di ba? Meron naman pong sumasakbilang buhay. Yes. Alam niyo po yung terminong kamatayan, ito po yung termino ng mga unbelievers, yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Pero tayo, ang termino ng Biblia sa atin, tayo mga mananampalataya, tayo po yung mga tutulog lamang. Sino dito yung gustong natutulog lagi, lalo na pag nagpipreach si Pastor? Huwag kayo lagi natutulog, baka magtuloy-tuloy po yan sa pagtulog. So Jesus conquered death itself. 1 Corinthians 15:54 till 55. Ito yung song na kinanta natin kanina. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal body has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Verse 55, O death, where is your sting? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? O Hades, alam niyo yung Hades? Alam niyo po yung Hades? Ito ay Greek term for the terminal of the dead. Sa Old Testament, ito po ay kilala sa tawag na Sheol. It's the terminal for the dead. Ito po yung pinupuntahan ng mga nangamatay. O Hades, where is your victory? Wala na po siya kapangyarihan over us. Amen? Is that good news? Amen. Number 4, Jesus has the key of Hades and death. Akala nyo si San Pedro may hawak ng susi. Hindi po. Hindi rin po may hawak ng manok si San Pedro. Hindi po nananabong si San Pedro. Jesus has the key of Hades and death. Amen. Praise God. Revelation 1 verse 18, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. At ito pong number 5, napaka-importante. And number 5 in the Bible, it's the number of grace. Amen? Number of grace po yan. Hesed in Hebrew. So what's number 5? Ito po para sa mga believers. If you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, this is for you. Ito po ang pangkaraniwang hindi napipreach sa church. Pero ito po ang esensya ng resurrection talaga. Of course, as we all know, Jesus won at the cross. Nagtagumpay po siya over kamatayan. Pero ang pinakamahalaga po is this. The reason, number 5, believers. Sino ba ang believers? Those people who put their trust and faith unto Jesus and His finished work on the cross. Tayo po yung mga mananampalataya. So believers, so bakit po binuhay si Jesus, are declared forever righteous. Alam mo yung righteous sa Tagalog? Matuwid. We are justified before God. Kaya po ang Diyos, hindi siya nakasimangot sa inyo. Siya po ay tuwang-tuwa. Sa mga baguhan nating kasama, pangkaraniwan ang tingin natin sa Diyos, parang pag ini-imagine natin,
nakikita natin sa kanya si Tatalino. Kilala niyo si Tatalino? Sa Bubble Gang? Nanonood ba kayo ng Bubble Gang? Di ba si Tatalino, yung bang pag tinatanong mo, parang laging galit, tas mahaba yung buhok, mahaba yung balbas. Laging, matalino, pero suplado. Ang Diyos po hindi kagaya ni Tatalino. Ang Diyos po hindi siya matanda. Hindi rin po mahaba yung balbas niya. Hindi rin, actually, parang goatee yun, no? Hindi rin po puti ang buhok niya. Bata po ang Diyos. Hindi po siya tumatanda. At kapag tatanungin mo siya, pwede kang maglambing sa Diyos. Because of what Jesus did on the cross, today and forevermore, you are declared righteous before Him. Amen. Nasaan naman ang verse na yan? Laverne, it's found in Romans chapter 4, verse 25. Jesus, yung ho dito, ay si Jesus, was betrayed and crucified. Amen? Because of our sins. Pinako sa krus ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. And was raised from the dead. Hindi po nanatili po siya ay nakapako sa krus. Hindi po siya nanatiling patay. For 3 days, after 3 days, I should say, He was raised from the dead. Why? Ito yung reason. Because, ganda no talata, because of our justification. Ito po maganda sa Amplified Version. Ina-amplify niya, binibigyan niya ng meaning yung justification. Alam niyo po ibig sabihin ng justification? We are acquitted before God. Absuelto tayo, absolving us of all what? Of all sin. So ibig sabihin, sa mata ng Diyos, tayo po mga nanampalataya kay Kristo, wala na pong bahid ng kasalanan siyang nakikita sa atin. And that's why we are forever declared righteous before God. Amen. Amen. So paano natin naintindihan po ito? Tingnan natin muna itong gusto kong take away po ninyo para balik-balikan nyo. True to think about. Jesus was raised from the dead on account of the fact that Christians, so yung mga Christians, mga born-again believers are declared righteous. Nakukuha nyo, church? Praise God, di ba? Before, akala natin, tayo mga mananampalataya, disappointed ang Diyos sa'yo. Alam niyo po ba, based on research, especially mga Filipinos, Christians maraming depressed because tinatanggap nila yung maling katuruan ng maraming churches today. Na sinasabi nila pag humaharap sila sa Diyos, disappointed ang Diyos, nalulungkot sa kanila ang Diyos. But the truth is, you have to know the truth. Kaya po merong Resurrection Sunday because we believers are declared forever righteous because Jesus was raised from the dead. Yun yung ating resibo, yung ating proof. Yung ating tinatawag natin sa mga Bisaya, di ba? Tinatanong tayo, pakitaan mo ako ng ebidensya. Di ba, Kuya Junex? Minsan, ang nakasanayan natin, ang tao kasi, kailangan natin ng evidence para patunayan So, binuhay niya ang kanyang bugtong na anak bilang ebidensya na tayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. The significance of Jesus' death and resurrection. Gusto ko pong maintindihan ninyo ano yung significance. Bakit kailangan mamatay na ating Panginoon Jesucristo? And then, after 3 days, God raised Him from the dead. Okay, church, para maintindihan natin. Yung death po niya was His payment for our sins. So, nagbayad siya. Tinubos tayo. Kasi po, ang tao, dahil po sa kasalanan ni Adan, nakasanla tayo kay Satanas. Okay? Now, anong ginagawa natin para makuha natin yung dating, nung marahil dati, wala kayong kapera-pera, nagsanla kayo ng Rolex ninyo. And then, nung nagkapera kayo, para mabalik sa inyo yung Rolex ninyo or any other jewelry, ano ginagawa natin? May dala-dalahang pera, pambayad, para tubusin. Ganon po ang ginawa ng Panginoon. Through His blood, sabi ng Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, ang pinambayad po, ang ekonomiya ng langit, hindi po pwedeng pera. Sabi ng Diyos, bayaran niyo ako sa pamagitan ng dugo ni Kristo at ginawa po ni Kristo yon. Buti na lang, hindi po yung dugo natin hiningi ng Diyos dahil ang dugo po natin madumi. Maniniwala po ba kayo? Mas madumi daw po ang dugo natin kaysa sa baboy, sabi ng ibang medical experts. So, hindi pwedeng gawing dinuguan titang dugo ng tao. Sobrang dumi. But praise God, ang ekonomiya ng langit, kailangan po para matubos tayo mula sa kasalanan ay ang dugo ni Kristo. So, Jesus' death was His payment for our sins. Bakit may resurrection? It's our divine receipt that serves as proof and testimony that we are declared righteous. So sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng mga nanampalataya sa Kanya,
tinubos niya sa lahat ng kanilang kasalanan. At dahil tinubos niya at nakita ng Diyos na wala na tayong bahid ng kasalanan, dahil sabi ni Jesus sa kanyang ika-6 na winika sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Hindi niya sinabing it is almost finished. He said, it is finished. Naganap na, tetelestai sa wikang Griego. So, ibig sabihin, wala ni isang butil na kasalanan ang nakalagpas sa mata ng ating Panginoon Hesukristo. At lahat po ng iyan ay pinagdusahan niya at tumantong sa kamatayan. At dahil nakita ng Diyos, makapangyarihan ng kanyang dugo, lahat ng kasalanan ng mga nanampalataya kay Kristo Jesus ay natubos. Wala talaga ni isang hibla na kasalanan ang nakaligtas. Ngayon, sabi ng Diyos, kailangan kong buhayin si Kristo bilang ebidensya, bilang proof, bilang testimony na lahat na nanampalataya sa Kanya ay matuwid sa Kanya harapan. So yung pagkabuhay ng Panginoong Diyos kay Kristo Jesus, yun po yung ebidensya natin na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kapag kayo po'y nakakarinig ng tinig ng kalaban, sinasabi, ikaw, Kristiyano, matuwid? Diba? Ganun lagi sinasabi, ano? Kung gusto mo makipag-usap kay Satanas, ganito lang sabihin mo. Oo. Anong proof mo? Sasabihin ni Satanas sa'yo, nabuhay ang aking Panginoon Hesukristo mula sa kamatayan. And that is the proof and the evidence and the testimony that we believers are declared forever righteous. Wow! Kung hindi nabuhay si Kristo, pupulitin tayo sa kangkungan. O hindi lang sa kangkungan, as I've always said, sa lahat po ng gulay ng bahay kubo, pupulutin tayo. Kasi tayo na pong pinakakawawang nilalang. But praise God, nabuhay maguli ang Panginoong Jesus. At yun po yung ating pinagdiriwang ngayon. Because as believers, church, sa mga nanonood online, this is really important. Let's go back to Romans chapter 4, verse 25. Mga kapatid, pakilagay niyo nga po dun sa Romans 4:25. Once again, Jesus was betrayed and crucified because of our sins. Yun po yung significance sa kanyang death. Now, anong significance sa kanyang resurrection? And was raised from the dead because of our justifications. So, church, Jesus' resurrection, I should say, parang mali our justification was Jesus' resurrection. Praise God. Kasi kung hindi po nabuhay maguli ang ating Panginoon Hesukristo, hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Pero buti na lang. Now, let me give you 1 Corinthians 15:17. Kasi maraming mananampalataya sa ngayon ang hindi pa rin naniniwala that they are righteous, that they are declared righteous before God. Now, let me give you 1 Corinthians 15:17. And if Christ is not risen, your faith is futile. Ano ibig sabihin ng futile? Walang kabuluhan. Ibig sabihin, nagsisimba kayo dito pero parang naglulukuhan lang tayo. Now, you're still in your sins. Now, let's reverse the verse. Let me ask you, is Christ risen? Yes. So therefore, our faith is not futile. It's effectual. Hindi yung ating pong pananampalataya, that's why we go to church, dahil kabuluhan. So, kung susundan natin yung sinasabi ng talata, so therefore, you are no longer in your sins. Why? Because we are forgiven completely. Amen. So yun po yung beauty ng resurrection. Kaya po natin sineselebrate ang Resurrection Sunday. Amen. At yun po ang pinaka-importante na maunawaan po natin. Amen and amen. At buti na lang, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nabuhay na maguli. Amen. So natutuhan natin, yun po yung ilan sa mga reasons. But I believe that yung number 5, pinaka-importante yung maintindihan natin. Kasi pangkaraniwan, hindi po ito na ipipreach sa church. And today, aalamin natin, let's go back to our question, how the resurrected Jesus shows Himself to you. Paano gusto ng Panginoon na ipakita ang Kanyang sarili sa atin? Kasi tapos na. Tapos na. Resurrection Sunday, sabi nga ng maraming tao, tapos na bakasyon. Sabi niyo, si Jethro yung nakausap ko. Kung si Jethro man yun, sabi niya, Pastor, back to reality na kasi may pasok na. Sigurado ka ba si Jethro? Parang hindi si Jethro eh. Parang medyo malusog yung kausap ko eh. Malamang hindi si Jethro yon. Now, meron po kasaysayan sa Biblia at aalamin natin. At
Kanina, nag-uusap kami ni Ate Sai. Ang ganda na aming pag-uusap. Na ibahagi ko sa kanya yung portion na ating message. Nagtataka ibang mga tao, bakit kayo nag-church every Sunday? Alam niyo po kung bakit? Nung hindi pa po naipako ang Panginoong Jesus at di pa po siya nabuhay maguli, ang mga Hudyo nung araw, sila po ay ipinangingilin nila yung tinatawag na Sabbath. And until today, yung mga unbelievers ni Jesus, kasi ayaw nilang tanggapin si Jesus as Messiah, meron pa rin po silang tinatawag na Sabbath Day. Sabbath Day, ito po ay nasa ilalim ng kautusan. Sabi ko nga, buti na lang, tayo po ay, we are no longer under the law. Kasi kung tayo po ay nasa kautusan pa rin, marami pong pwedeng pagbabatuhin. Pag-araw ng linggo, dahil may nagtatrabaho pag linggo. Bukas ang Jollibee, bukas ang McDonald's, bukas ang SM. Naku, lahat ng empleyado pagbabatuhin. Kung tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. Pero wala po tayo sa ilalim ng kautusan, dahil ang kautusan po ibinigay lang talaga sa mga Hudyo, at tayo po ay bilang mga hentil, hindi tayo kabilang sa mga pinagbigyan ng kautusan. Pero maraming mananampalataya, nilalagay nilang kanilang sarili sa kautusan. Now, nung nabuhay maguli ang ating Panginoon, napaka-significant po dahil siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa 3 sunod-sunod na Sunday. And that's why, ang mga mananampalataya, after Jesus was risen from the dead, itinuring po ang kanilang pagsamba sa araw, sa first day of the week, sa araw ng linggo. Kaya sa mga nagsasabing hindi importante ang Sunday, hindi po itinalaga ng Diyos ang araw ng linggo bilang araw ng pagsamba natin sa Panginoon. Because on a Sunday, on the first day of the week, God raised Jesus from the dead. At bakit ang Panginoong Jesus, alamin natin, 3 executive Sundays nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad. So ibig sabihin, meron pong mensahe ang Diyos para sa atin. Bakit hindi nagpakita si Jesus on a Monday, or Tuesday, or Wednesday, or Thursday, or Friday, or Saturday? Why Sunday? Because yun po ang pinaka sacred day for the Lord. Genesis chapter 2, nabasa natin yan last Sunday. So tayo po, praise God. Ako, I do not buy yung sinasabi ng ibang mga pasto na gawa-gawa lang ng mga tao ang Sunday. May ibang mga, they call themselves Christians, pero parang pahirapan sa church, ayaw nila. Of course, liban po dito yung talagang may mga pasok, we understand po. Pero yung mga taong, kasi may mga grupo ng mga Christians sa ngayon, at dahil pinahawakan nila yung sinabi ng pastor na ang Sunday daw po ay gawa-gawa lang ng mga pastor para dumami daw yung kanilang church members. Hindi po. Napaka-significant po dahil nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad on 3 executive Sundays nung siya po ay nabuhay na maguli. Now, mababasa po natin sa John chapter 20 verses 14 until 18. On the first Sunday na siya po ay mabuhay, nagpakita siya kay Mary Magdalene. So that was the first Sunday na siya po ay na-resurrect. And then, on that day, in the evening, nagpakita naman po siya sa kanyang mga alagad. Dumating po siya dun sa kinaluluguran ng mga alagad na kung saan ay talagang nandun sila, nagtitipon-tipon yung mga alagad. Alam niyo kung bakit? Natatakot po sila sa mga Hudyo. Natatakot sila because of what happened kay Jesus. Kasi siguro, identified sila with Jesus. So, nagsama-sama sila. Siguro sabi nila, magsama-sama tayo dito para solid tayo. And then, yung lugar na yon, biglang tumagos si Jesus, dumating siya at nagpakita siya sa kanila. At tingnan natin ang kasaysayan in John chapter 20, verses 19 to 20. Then the same day at evening, being the first day of the week. So what's the first day of the week? It's Sunday. When the doors were shut, where the disciples were assembled, what reason? For fear of the Jews. Now, Jesus came and stood in the midst. Alam niyo po ba, kapag kayo natatakot, nagkakasala kayo? Naniniwala po kayo pag natatakot kayo? Because it's unbelief. Pero anong ginawa ni Jesus sa kanila? Nung dumating si Jesus, napakabuti ng Panginoon. Hindi po niya kinundina yung kanyang mga alagad. Hindi siya dumating dito sinabi, Diyos ko naman ako. Ano ba naman kayo? Wala kayong panampalataya sa akin. Anong ginawa ni Jesus? Tuloy muna natin itong verse 20. When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So let's go back to verse 19. So for fear, nagsama-sama sila doon sa isang lugar. The disciples were assembled. Then Jesus came and stood in the midst. Lagi po nasa gitna si Jesus. Kahit po nung siya'y pinako sa krus, nasa gitna siya ng 2 magnanakaw.
And Jesus said to them, anong sabi niya? Diyos ko ako, napaka matatakutin nyo naman. Anong sinabi ni Jesus? Peace be with you. Galing ng Panginoon, ano? Kapayapaan. Now, para hindi sila, anong sinasabi mo kapayapaan? Lord, anong nag-hallucinate? Anong kapayapaan? Meron siyang pinakita sa kanila na dapat makita rin po natin. Now, bakit po may kapayapaan? Then, verse 20, sabi, ang ginawa ng Panginoon dito, when He said, peace be with you. Hindi po natapos, may sinabi siya. Meron siyang pinakita. When He said this, He showed them His hands and His side. Yung hands niya, may butas. Nandun yung peklat. Kaya po pagdating natin sa langit, ito po yung makikita natin, hindi mabubura yung peklat. Para paalalahanan tayo. Alam niyo po, nung sinabi niyang peace, in Hebrew, that's shalom. And shalom came from the word shalem. Alam niyo yung shalem, comfort, di ba? Kaya merong Salem bed, ang hari ng tibay. Di ba? Nakita niyo yung patalastas na kahit yung elepante ay pwedeng mag-rest dun sa Salem bed. Comfort. So sabi ng Panginoon, take comfort. Peace be with you. Shalom. Because nung pinapakita niyang shalom, is taken from the word shalem. Ano ibig sabihin ng shalem? It's been paid. Huwag kayong mag-alala. Bayad na. Kaya, peace. Wow. So sabi ng Panginoon sa atin, wala kayong aalalahanin. Dati may utang kayo sa Diyos, but now, it's been paid already. Kaya pinakita niya yung kanyang nail-pierced hands at saka yung kanyang sugat sa tagiliran. So kino-comfort sila ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Because of what Jesus has done on the cross. Sabi in Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith. Therefore, having been made righteous. Same word po yung justified and righteous. Paano tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos? Hindi po ito nakabase sa pakiramdam. It's by faith. The more na alam natin anong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Therefore, having been justified by faith, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya po pinapakita ng Panginoon sa atin yung kanyang nail-pierced hands at yung sugat niya sa tagiliran. Wow! Now, balikan ko yung kasaysayan, ha? Di po ba yung mga alagad dito ay takot na takot? And then Jesus said to them, peace. Hindi po natapos lang sa kapayapaan. Now, may sikreto pang pinakita dito. Sabi ko, Lord, thank you for the revelation. Napansin niyo po yung, let's go back to the text kanina. This time in John chapter 20, verse 20. Ano nakikita niyo sa 2020? It speaks of a perfect vision, di ba? Pag sinabihan ka, you have a 2020 vision, ibig sabihin, di malabo ang mata mo. Misis ko may 2020 vision eh. Kaya ako na pang-asawa niya eh. Anong reklamo yan? Anong reklamo yan? Uwian na daw. Now, tingnan niyo po dito. Sabi nung talata, 2020, I believe, wala pong insignificant detail sa Bible, but nilagay ng Panginoon sa John 2020. Sabi ko, Lord, thank you for this revelation. Takot sila. Now, kung kayo po yung natatakot sa buhay, meron kayong pangamba, ito sikreto. Maraming, even Christian nowadays, takot at takot. Alam niyo kung bakit? Nakatingin sila sa paligid, Lord, April, tataas ang kuryente. Lord, tataas na naman kung ano-ano. Pero praise God, this week, hindi ko alam kung nakikisama ang mga gasoline stations, gasoline companies. Ang laki na binaba ng gasolina at petrolyo nila. Siguro nangingilin din sila, no? Nakakatuwa. Sana pagdating ng madaling araw ng Tuesday, bumaba pa. Tataas daw, tita? At least pinagbigyan tayo. Pero kapag kayo po'y nakatingin sa paligid, gaya ng mga disipulo kanina, ba't sila nag-assemble? Kasi natatakot sila for fear of the Jews. Baka sila balikan. Pero ito ang sekreto para mapawi po ang takot niyo sa buhay. Sabi ng talata, when he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So paano kayong magagalak? Paano nyo mararamdaman yung gladness? Tumingin lang tayo sa Panginoon. So takot na takot sila for fear of the Jews. Then when they saw Jesus, they were glad. So anong kailangan natin? 2020 vision. Huwag mo gamitin yung mata mo sa paligid. Tingnan mo, masdan mo using your 2020 vision. Tutukan mo, tuon mo ang mga mata mo sa Panginoon. And even sa mga estudyante. Alam niyo, pangkaraniwan, no? Kaya nakakalungkot ting isipin eh. Pagdating ng Sunday, di ba, nasa church tayo, pero Lord, bukas, ano na naman, reality. Actually, yung Sunday, it's reality.
Kurutin ninyo katabi ninyo, that's reality. Di ba? Now, kaya tayo natatakot because we focus so much our attention sa mga nangyayari sa mundo. But if we focus using our 2020 vision, at sinabi niya ang talatang ito in John chapter 20, verse 20, like the disciples, what they did, when they saw the Lord, nung nakita nilang dumating ang Panginoon, tumagos. Kasi nakashut yung door. Pero nakapasok si Jesus. When they saw the Lord, they were glad. Wow! Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen. So napakaganda po nakapahayagang yan. Then, tingnan natin, makalipas na 8 araw, naalala niyo si Thomas, si Doubting Thomas, hindi pa yung gumagawa ng sarsa ng lechon, si Thomas. Sabi niya, hindi ako maniniwala ang buhay si Kristo hanggat hindi ko na ilalagay yung mga daliri ko sa kanyang mga sugat. Now, after 8 days, ito po ang nangyari, sundan natin ang kasaysayan. So, nung first Sunday, nagpakita siya kay Mary Magdalene na umaga, and then nung gabi, nagpakita siya sa mga disipulo, pero absent si Thomas. Yan ang problema pag laging absent sa church. Hindi siya updated sa latest church happenings. Masyadong updated sa latest showbiz happenings, pero sa church happenings, sayang. Now, ito po ang sabi ng Panginoon. Sunod dumating na ang Panginoon, nandun si Thomas. After 8 days, sundan natin ang kasaysayan. Verses 26 to 29. And after 8 days, his disciples were again inside and Thomas with them. So, nag-church na dito si Thomas. Jesus came, the doors being shut pa rin, and stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, this time, syempre alam ng Panginoon ang mga sinabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita. Kaya lagi ang mga tao, di ba? Ang propensity natin, kailangan ko muna makita bago ako maniwala. To see is to believe. Then, talagang binigyan niya ng panahon si Thomas. Then he said to Thomas, "Reach your finger." Alam ni Jesus, ano? "And look at my hands. And reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing." Itong problema talaga, pag hindi po kinakapakinig ng salita ng Panginoon, kayo ay magiging believers na unbelieving. Nakakita na ba kayo ng mga unbelieving believers? Ito yung mga laging absent sa church. Kung kakayanin po, gawan ng paraan. Makinig ng salita ng Panginoon. And Thomas answered and said to him, anong sabi niya? Siguro natunaw si Thomas, "My Lord and my God." Ano sabi ni Thomas? Then verse 29, Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed." Pero maganda rito para sa atin to, blessed are those who have not seen and yet have believed. Tayo to. Amen. Hindi natin nakita face-to-face si Jesus by faith. Pero sabi niya, mas tayo pinagpala. Wow! Napakadakila ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, para hindi kayo maging believers sa unbelieving, para hindi tayo maging kagaya ni Thomas, the doubter, or doubting Thomas, makinig tayo. Magkaroon tayo ng magandang pakikipag-ugnayan. Regular with Jesus. Amen. So after itong second Sunday, nandito na tayo, di ba? Napapanahon ngayon ay third Sunday, resurrection. Then after that Sunday, nagpakita na naman si Jesus on a Sunday. So the third time, Jesus showed Himself. So lipat naman tayo sa chapter 21 this time. Verse 1. Still with John. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples. So lagi siya nagpapakita. Now, saan naman po siya nagpakita this time? At the Sea of Tiberias, and in this way, He showed Himself. Napaka-particular po ni Jesus. Ito yung hahanapin natin na sagot. And in this way, He showed Himself. Now, naalala ko nung araw, para po maintindihan natin yung sinabi dito ni John, and in this way, He showed Himself. Di ba tayo, pag nasa bahay tayo, pagkasama natin yung mga mahal natin sa buhay, ako sa bahay, napaka-relax lang nung damit ko, minsan butas-butas pa. Kasi sanay tayo, kasama natin sa bahay, yung mga kamag-anak lang natin. Kami, 4 lang kami sa bahay. 5 yung pusa namin. Sanay na sanay siya nakikita yung t-shirt ko pag nasa bahay. May butas. Pero pag lumalabas ako, in this way, I show myself to many people. In damit ko, walang butas. But this time, alamin natin, the third time Jesus showed Himself to His disciples. Sabi nung talata, and in this way, He showed Himself. Ano kaya yung particular na way na ipinakita ng Panginoon
sa mga disipulo na gusto niyang ipakita sa atin after He was resurrected. Tapos na ba, Lord, okay, nabuhay ka na. So paano? Back to reality na kami? Anong gagawin namin? So, ang ganda nito at ito pang pakatutukan natin. Jesus, sabi ni John, and in this way, Jesus showed Himself. Resurrected Jesus na po ito. So after the resurrection, what particular way did Jesus show Himself to the disciples? At gusto rin po niyang makita natin siya in that way. Nako, mai-in love kayo dito mga kapatid. Amen. So tuloy natin ang pagbabasa. This time, verses 2 to 6 na tayo, still with John chapter 2. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of His disciples were together. So tapos na. Nabuhay na maguli ang Panginoon. Nagpakita sa kanila last Sunday. Pero this time, kailangan po nilang, as we are saying, gaya kanina pa, na back to reality. Ano pong trabaho ng mga disipulo ng Panginoon, mga alagad niya? Fishermen. So nagsama-sama po sila. Then Simon Peter said to them, I'm going fishing. Oh guys, paano? Mangingisda ako. He was born a leader. Talagang sabi niya, anong gagawin? Wala nang gagawin eh. Buhay na si Jesus, so what's next? Back to reality, mangingisda tayo uli. Ako mangingisda ako, kayo guys, bahala kayo. They said to him, sabi ng mga kasama niya, we are going with you also. So they went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Bilang mga ekspertong mangingisda, yung pong kanilang pamilya ay mangingisda, so sila po ay tinaguri ang mga eksperto ng mangingisda. At ang masakit po sa mga mangingisda, kapag sila po ay, of course sila ay pumapalaot, masakit dito pag bumalik sila at wala silang nahuling isda. Pag walang huling isda, ano ibig sabihin nun? Wala silang maibibenta. Pag walang maibibenta, wala silang pera. In other words, wala silang kabuhayan. Malungkot po ito. Verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. So siguro, no, mga kapatid, balikan natin yung verse 3. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Magdamag po sila, o yung gabing yon, namamalakaya po sila, wala silang nahuli ni isang isda. Napakalungkot ito para sa isang mangingisda. Para bang sa isang nanliligaw, naghahanap siya ng liligawan, wala siyang maligawan at walang nagpapaligaw sa kanya. Masakit yun. Jet, pagpipray kita mamaya, Jet. And then, itong maganda. Verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore. So, nandun si Jesus. Habang sila po ay nasa laot, mga kapatid, ang Biblia napakaganda. Yung laot po, it's a picture of the world. Laot, ito yung lugar kung saan nakikipagsapalaran ng tao. Nandun sila Pedro, bagaman sila po yung mga eksperto, pero buong gabi sila po ay namalakaya ng isda, pero wala silang nahuli ni isang isda. And then, nung dumating ang umaga, siguro sabi nila, guys, wala tayong nahuli, pagod na ako, pagod na kayo, balik na tayo sa Pampang. Jesus stood on the shore. Nandun si Jesus sa Pampang, shore. Hindi po ito yung mga kondo ni Ate Amiel na mapupuntahan sa MOA. Sure. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Bakit kaya hindi nila alam? Alam niyo kung sa pantaha ko lang sobra silang abala sa kanilang pamamalakaya, pangingisda, na mismo ang Panginoon nakasama nila for 3 years, hindi nila nakilala. Si Jesus pala yun. Hindi nila nakilala. Now, ang ganda na sinabi ni Jesus dito. Then Jesus said to them, children, have you any food? They answered Him, no. Alam niyo, maganda pong lesson dito. Jesus is not just concerned in our spiritual life, but He is also concerned in our everyday living. Kasi kung puro spiritual life lang ang concern ni Jesus sa atin, sana tinanong sila dito ng Panginoon, children, nag-devotion na ba kayo? Alam ni Lord yung pangangailangan. Alam niya kung anong pinanggalingan ng mga alagad niya, pagod, nasang masakit, wala silang nahuli. At alam ng Panginoon, pag wala silang nahuli, wala silang ibibenta. Pag wala silang ibibenta, wala silang kabuhayan.
So pagod na pagod, at kinaumagahan, nagbalik nga sila. And then, ang lambing ng Panginoon, no, sabi niya sa kanila, "Children, have you any food?" They answered him, "No." So Jesus is not just concerned about your spiritual life, but He is also concerned about your everyday needs. Lahat ng kailangan mo ay concerned din po ang Panginoon because He wants you to put food sa inyong hapagkainan. Ganon kabuti ang Panginoon. Minsan akala ng ibang mga tao, no? Akala ng ibang mga unbelievers, ayaw nilang mag-church because puro naman yan eh. Puro kay Bible eh. Kailangan ko magtrabaho on a Sunday dahil kailangan ko rin magpakain sa pamilya ko. Hindi po, Jesus is not just concerned sa ating spiritual life. He is also concerned kung ano yung ilalagay mo sa lamesa mo. Kasi alam ng Panginoon, yung pagod mo, kailangan mo rin kumain. Hindi ka naman pwedeng, di ba? Dito rin sa church, yung ginagawa natin. Nagkakainan din naman tayo after church. Di po ba? So alam ng Panginoon yung needs natin. Bakit? Because He loves you so much. And that's why He asked, "Children, have you any food?" At ang sabi nila, "No." Pero hindi nila kilala, so yung nagtatanong ha. Nakakatuwa ang mga tao, no? Pag tinatanong tayo tungkol sa pagkain, kahit hindi natin kakilala at sinasagot natin. Napansin mo, ano ba, meron tayong nakasalubong sa labas, hindi mo kilala. Pare, kumain ka na? Kahit hindi mo kilala, sabi mo, hindi pa nga eh. Pag pagkain ang pinag-uusapan, talaga sumasagot tayo, no? Ang galing ng Panginoon. Then, ito magandang ginawa ng Panginoon in verse 6. And He said to them, "Cast the net on the right side of the boat and you will find some." Gusto kong tignan ng kabutihan ng Panginoon dito at makita natin ang kanyang ekonomiya. No? Once again, Jesus said to them, "Cast the net on the right side of the boat." You know what is the right side of the boat? It's about your righteousness. So dito, binabalik ng Panginoon sa kanila yung kanilang identity as believers. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Wala pong insignificant detail sa Biblia. E di sana sinabi na lang ng Panginoon, "Cast the net sa right side or pwede sa left side of the boat." But he was so particular at the right side of the boat. Kasi nung first time nag-meet ni Jesus at saka ni Pedro, ito rin pong sinabi niya kay Pedro eh, "Cast the net at the right side of the boat." So dito, sabi ng Panginoon sa kanila, ipinapaalala sa kanila yung kanilang perfect standing before God. Whenever you're doing something, be conscious na ginagawa mo ito na ikaw ay matuwid. Kung kayo po ay business person, bilang Kristiyano, matuwid sa harapan ng Diyos, hindi tayo mambubudol ng kapwa natin. Believing that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi yung tipong kayo po ay, kunwari lang, ay businessman kayo, meron pong nagbayad sa inyo, tapos yung binayad sa inyo, hindi nyo nasinuklian. Hindi po marapat yun. Dapat maging tapat tayo. So, Jesus is telling us to cast the net on the right side of the boat. And then sabi dito ni Jesus, "And you will find some." Take note as some. Ano sa Tagalog ng some? Iilan. Tama po ba? Tama ba, Kuya Makoy, ang some is iilan? Or kaunti, and you will find some. Tingnan natin anong nangyari. So, they followed Jesus. They cast the net on the right side of the boat, and now they were not able to draw it in. Hindi daw nila mahila. Why? Because of the multitude of fish. Nakita niyo yung ekonomiya ng Panginoon? Sabi niya, "And you will find some." Sa Panginoon yung some, sa atin, multitudes of fish. It was net breaking, boat sinking, loads of fish. So pag may sinabi ang Panginoon sa iyo, pagpapalain kita na kaunti, iba ang ekonomiya ng Diyos eh. Sa Kanya yung konti, hindi na mahila yung dami ng isda. Net breaking, boat sinking, loads of fish. Pwede mo sabihin sa Panginoon, "Lord, yan ba ang sum sa iyo? Hindi na nga namin mahila eh." Grabe ang Panginoon, ano? Yung Kanyang few, sa atin many na. That's the economy of Jesus Himself. Wow! Amen. Now, gusto ko lang balikan yung verse 5 kanina. No? Mga kapatid, kapag tayo po'y tinatanong ng Panginoon na, gusto ko bumalik lang sa verse 5, then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered Him, "No." Alam niyo po, be settled sa truth na ito, that God knows what you need.
and even once. Alam niyo po kung kayo po ay businessman, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang pumalaot. Pag sinabing pumalaot, huwag ka nang makipagsapalaran. Bibigay ko sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Ganon po kabuti ang Panginoon. Pakatandaan po natin na alam po ng Panginoon ang ating pangangailangan. Amen. So, tingnan natin ang eksena ha. Nung sila po ay pumalaot, saan sila nakaharap? Nakatalikod sila sa pampang, di po ba? Sa laot, pag nakatingin ka, wala kang makikitang lupa, puro tubig lang eh. And that's the picture of the world. Ang propensity natin mga tao, ito pong mga alagad na ito ay eksperto sa pangingisda. Kadalasan, tayo rin po, doon sa lagi nating ginagawa, eksperto na ako dito, sanay na ako sa ginagawa ko. Kadalasan, we rely most of the time sa ating galing, sa ating lakas. Pero this time, sa konteksto po natin pinag-uusapan, walang nagawa sila Pedro at kasama niya mga alagad sa pangingisda. Magaling po ba sila mangingisda? I believe so. Matagal na nilang ginagawa eh. So nandun sila, sige, na-resurrect na si Jesus, wala na isipan nila kay Jesus marahil, nandun na sila, let's go back to reality, mangingisda tayo. Nung nakaharap sila sa laot, kanino sila umaasa sa sarili nila? But the thing is, wala silang natanggap. Wala silang nahuli ni isa. At pag wala silang nahuli, wala silang kabuhayan. Uuwi silang luhaan. At hindi nila alam marahil ano yung kakainin nila the following day. Now, nung sila po ay nagdesisyon, dahil siguro sa pagod, nakaharap ako sa laot tapos sabi nila, pagod na tayo eh. Uwi na tayo. Tumalikod sila sa laot, nakaharap sila sa pampang. Nakita sila ng Panginoon. So, nakaharap sila sa Panginoon this time. So, kunwari, ito na yung laot, nakaharap na ako sa Panginoon. Nandun ang Panginoon sa pampang. Sure. Children, have you any food? No. Cast the net on the right side of the boat, and you will find some. And after which, they cast the net on the right side of the boat. Ang hirap nilang i-drag yung net-breaking, boat-sinking loads of fish. Now, bakit nangyari yun? Magdamag sila, or buong gabi silang namalaot at wala silang nahuli ni isa man. Alam niyo, church, ito po ang susi dito. When you fix your eyes onto Jesus at the shore, hindi po dun sa laot, blessings will overflow. Blessings will come to you. Pangkaraniwan, tinatalikuran natin ang Panginoon. Humaharap tayo sa laot, nakikipagsapalaran tayo kasi believing na sanay na ako dyan eh. Tagal na ako sa business eh. Tagal na ako nagbibenta ng lupa. Kaya ko na yan. Matagal na ako sa pagbibenta ng kotse. Kahit walang down payment yung customer ko, binibigyan ko kahit walang monthly installment, binibigyan ko, nakakabenta ako. Sanay ako dyan, magaling ako. Pero ang katotohanan, hirap na hirap tayo, struggling tayo. Di ba? Pero nung humarap na sila sa Panginoon and then they followed what Jesus said or told them, cast the net on the right side of the boat. Kaya po mahalaga dito na hindi tayo nagre-rely sa ating sariling kakayahan. Believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, that everything comes to you as grace. Para at the end of the day, hindi natin sasabihin, bakit ka bless? Lord, bakit ka bless? Alam mo na, mahusay ako konting panalangin, sikap. Nilalagyan lagi na tao na may konting panalangin, pero yung lahat, siguro 10% yung panalangin, and then yung 90%, alam mo na, husay tayo. Madiskarte tayo eh. Anong tawag dito sa Tagalog? Yabang. Naalala ko anong araw eh. Pero hindi ko na ito pinapaniwalaan. Akala ko nung araw tama itong statement na ito. As a songwriter, sinasabi ng mga songwriters na ang pagsulat daw ng kanta is 10% inspiration, 90% perspiration. Hindi ako naniniwala doon. 100% inspiration, lahat po yan galing sa Diyos. Kaya yumayabang ang tao eh. Now, going back dito sa scenario, pagtalikod nila from laot, then they've decided, uwi na tayo. Wala tayong nahuli. Pagharap nila sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, cast the net on the right side of the boat. Pinaalala sa kanila ng Panginoon that you are the righteousness of God in Christ Jesus. And then when they followed, sabi ng Panginoon, you will find some. Pero yung ekonomiya ng Panginoon na kaunti sa atin, napakadami. It was net-breaking.
boat sinking loads of fish. Wow! You know why? Pag binigay natin sa Panginoon na ating pangailangan, si Jesus po is a blessing magnet. Wala kayong magagawa. Anything na ibigay mo sa Panginoon, pag yung mga isda, siguro sabi ng mga isda, nandun si Jesus, about face tayo. Nung nilaglag nila yung kanilang mga net, actually, net lang eh. Nagpasukan yung mga isda, effortless. Why? Because Jesus is a blessing magnet. Wala kayong magagawa. Ganon ang Panginoon. Amen, church? Now, alam ng Panginoon, itong mga taong ito ay mangingisda. Alam ni Lord ang pangangailangan nila. Anong binigay sa kanila nung humarap sila kay Jesus? Hindi naman sila binigyan ng maraming cellphone. O mga anak, itong mga cellphone, ibenta nyo para meron kayong pera. Mangingisda nga sila, di ba? Anong binigay sa kanila? Isda. So kung kayo po, and I'm giving this revelation and para lalo kayo mapamahal sa Panginoon. Kung kayo musician, bibigyan kayo maraming tugtog ng Panginoon in Jesus' name. Huwag kayong pumalaot. Huwag tayong makipagsapalaran. Umasa tayo sa Panginoon. Kung kayo po ay teacher, bibigyan kayo maraming estudyante. Amen? Kung kayo po ay businessman, maraming bibili, marami kayong mga customers na darating. Alam ni Jesus ang iyong pangangailangan. Kasi, yung mga mangingisda, hindi naman sila binigyan ng maraming butil ng bigas eh. Alam niya, mangingisda nga eh. So, binigyan sila ng maraming isda. Ikaw ay mga awit, bibigyan ka ng maraming gigs. I believe so. Pero wag nating ipilit yung ating sariling lakas. Wag tayong mag-rely sa ating husay at galing. Tingnan natin ating Panginoon. Saan? Saan natin nakikita ang provision? At the shore. Hindi po sa laot. Amen, church? Ako rin, sinasabi ko, Panginoon, nung araw, naalala ko, nung walang-wala po kami, talaga naman gutom na gutom kami. Talagang naghanap kami ng relo, yung relo ng auntie ko na lumang-lumaan na. Nakalagay doon kasi Seiko 5 eh. Sabi ko, masasanla ito. Walang-wala po talaga kami. Pagdating namin sa sanlaan, sabi nung magsasanla, wala pong value ito. Kala ko pa naman, masasanla ako ng mga medyo presyong Rolex. Umuwi kaming luhaan. Yung bang tipo naranasan nyo ba yung naglalakad kayo, nakatingin kayo sa kalsada, baka may mapulot kayong piso, 50 pesos. Grabe naranasan namin. Because we were struggling then, umaasa kami sa aming sariling lakas. But when the grace of God came to us, nireveal niya kanyang sarili, anak, huwag kang pumalaot. Your provision is at the shore. Bakit mo nasabing nasa shore and provision? Mami, at tutuloy-tuloy po natin. Makita natin how the resurrected Jesus shows Himself to us. And of course, to the disciples. Makita muna natin how did Jesus show Himself to the disciples at ganoon din po niya ipinapakita ang kanyang sarili sa atin. Okay, church? Tuloy po natin. Sabi ng Panginoon in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. Therefore, most gladly," sabi ng Apostle Pablo, "I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me." So the more po natin binuboast sa Panginoon, Lord, zero me, 100% you. His blessings will flow. His power will flow. In our weaknesses, His grace is made perfect. Amen. Mas madali po ang buhay na isang mananampalataya. Alam niyo po ang papel natin sa buhay, tayo po ay recipient lang. Let God be the blesser and us be the blessed. Amen, church? Wow! Now, gusto ko lang pong paalala lagi, cast the net at the right side of the boat. Be mindful that you are the righteousness of God in Christ Jesus. So, ibig sabihin, pag tinanggap natin yung mga blessings, hindi natin tatanggapin na, okay ka, blessed ka, alam mo na mahusay ako. Huwag natin pagyayabang. Ano ang sasabihin natin? Brad, bless ang family mo Bless ka sa trabaho. Ano sasabihin natin at the end of the day? Sa Diyos ang papuri. Biyayaan ng Panginoon. Okay ang income mo Mukha kang masaya. Ano sagot natin? Biyayaan ng Panginoon. Wala tayong ipagyayabang. Mukhang makapal ang wallet mo ngayon Mukhang wala kang sakit Anong sekreto? Biyaya ng Panginoon. Sa Diyos po lagi ang papuri. It's all by His grace. All for the glory of God. Lagi po nating ibibigay sa Panginoon. Lagi ang sasabihin ng tao, bibigay sa iyo Papayabangin ka ng tao pero at the end of the day, sabihin nyo lang, simple lang. Bakit ka ganyan? Parang saya-saya mo. Wala biyaya talaga ng Panginoon Amen?
Biyaya talaga. Balik natin sa Panginoon lahat. Wala tayong iniambag. Kahit sabi mo, ikaw na ang pinakamagaling na magsasaka, o pinakamagaling na mangingisda, o pinakamagaling na salesman. Biyaya ng Panginoon. One time, meron daw pong isang, ito'y katotohanan, no? Merong isang preacher sinasabi niya, pag nakakatanggap kayo ng mga compliments sa inyong mga kapwa nyo, salesman, whoever, sabi niyo, biyaya ng Panginoon. May lumapit doon sa pastor na yon. Pastor, napapansin ko sa'yo, lagi mo sinasabi, biyaya ng Panginoon. It's all by His grace. Sabi daw nung church member na ito, doon sa pastor niya, kasi, pastor, hindi ako nag-agree sa sinasabi mo, lahat grace? Hindi pwede. Kasi ako, kaya marami ako nabenta, hindi ko alam kung ano yung kanyang binibenta. Pero according sa kwento, totoo po ito ha. Sabi niya, kasi ako, kaya marami akong commission, number 1 ako sa company namin na salesperson, it's because I believe marami akong husay. So sabi ni pastor sa kanya, ay ganun ba? O kasi pastor, lagi mo sinasabi, puro biyaya, puro grace. Mayroon din akong ambag. Ang laki na ambag ko. Husay ko eh. O sige. Sabi ng pastor, ganito na lang. Dito ka. Hawakan mo yung kamay ko. Pagpipray kita. Na from now on, para makita natin kung talagang husay mo yan o biyaya ng Diyos, pagpipray ko. Lord, wag mo siyang pagpalain. Sabi nung salesman, wag naman pastor. Wala namang ganun. Tapos umalis na siya. This was a true story. Na wala tayong pwede ipagmayabang sa Panginoon. Everything is by His grace. Amen. Bakit si Jesus wala sa laot but nandun siya sa pampang? Because your provision is at the shore. Amen. Philippians 2:13, for it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Ang Diyos po, ang siyang kumikilos para sa atin. It's all by His grace. From start to finish. That's the truth. Ngayon, tayo po sa mundo, ang turo ng mundo sa atin, para magtagumpay ka sa buhay, tinuturuan tayo maging makasarili. Isinasantabi ang Panginoon. Alam niyo po ano yung parang tamang turo na tinuro ng mundo sa atin, and even mga Kristiyano ina-adapt, para magtagumpay ka sa buhay, kapatid, you must work hard. Alam niyo, in the original text po sa Biblia, wala pong word na hard. Wala rin pong pray hard, mga kapatid. Alam niyo po, sabi ng Biblia, let me give you itong verse na to, Colossians 3:23 till 24. And whatever you do it heartily. Sa ibang version, do it smartly. Or, ano pa bang term dito? Diligently. Wala pong work hard talaga. Kasi pag nag-work hard po kayo, kanino ang balik na naman ang papuri? Sa atin. And even yung mga anak natin, kaya napipressure eh. Mga anak, study hard. Yung bata, natatakot sa nanay. Imbes na ma-enjoy niya kanyang pag-aaral, nag-i-study hard siya. Kasi pag di ka nag-study hard, yari ka sa nanay mo. Mga nanay, mga tatay, wawa na may nanay masyado. Din inyo nanay. Meron din mga tatay na ganito eh. Meron akong kakilala eh, nakasalubong ko lang, mga pandemya, panahon ng pandemya. Nakasalubong kami dyan. Sabi ko, bro, saan kayo punta ng anak mo? Ilalabas ko lang. Alam mo yung anak niya, nag-aaral dito sa isang school, hindi ko nababanggitin, sa loob ng BF Resort. Hindi ko maalala kung 14 years old yata yung bata o 16. Ano ba yung edad ng high school? Batang babae. Matalino. Sabi ko, ba't may lalabas? Mag-uusap kami. Gusto magpatiwakal dahil daw sa sobrang hirap ng pag-aaral. Ako po, yung mga anak ko, sabi ko, enjoy nyo lang pag-aaral. Hindi yan place of competition. Lugar yan para matuto. Minsan, ang mga nanay ang nagpupush eh. Ang sabi ng Biblia, work diligently. Or smart, work smart. And whatever you do, do it heartily or diligently as to the Lord and not to men. So pag may ginagawa po kayong trabaho, isipin nyo, ginagawa ko ito para sa Panginoon at hindi sa tao. Kapag hindi kayo natutuwa sa boss nyo, gawin nyo na lang, ginagawa ko ito para sa iyo, Panginoon eh. Amen. Then verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance for you serve the Lord Christ. So God is just asking from us, work diligently or heartily. Kasi pag kayo po working hard,
Pag natanggap nyo yung reward, sasabihin nyo, reward ito na aking hard work. Nakakaligtaan na naman ng Panginoon. Now, church, at the end of the day, pinagpala ka, may bumati sa yung kaibigan mo, usually nakakayabang yun eh. Uy, galing naman. Ang taas ng sales mo today. Ano pong sagot natin? Biyaya. That's simple. Bigyan natin sa Panginoon. Biyaya po yan. Puro ka nalang biyaya. Wala kang magagawa. Biyaya talaga eh. Di ba? Ang dami natin natatanggap, undeserved favor. Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Sa tingin niyo po ba karapat-dapat tayo sa tinatamasa natin ngayon? Hindi. It's all of God's grace. Ano ibig sabihin ng grace? Undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. Wala tayong iniambag. Wala talaga eh. I-justify ko saan? Wala talaga. Let's go back to John 21 verse 6. And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. So nung nilaglag nila yung kanilang lambat on the right side of the boat, sabi ni Jesus, and you will find some. Yung some niya, sangkaterba pala. Hirap nilang kunin. 2 Corinthians 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen to the glory of God through us. Wala po kayong magagawa. Si Jesus po ay blessing magnet. And in this case, in this scenario, walang nakita, walang nahuli ng isang isda ang mga alagad ni Jesus, kasama si Pedro. Pero, nung nandun si Jesus, lahat ng mga isda lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya, sa pampang. Hindi sa laot. Di ba usually ang isda nasaan? Nasa laot, di ba? Kasi kung nasa pampang lang ang isda, di wag ka nang magbangka. Di ba? Amen, church? Pero nandun ang Panginoon eh. Halimbawa, ito yung pampang. Lumalapit talaga sa Kanya eh. Effortless, hagis niyo ang inyong lambat. And then they caught a net-breaking, boat-sinking loads of fish. Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. You know, itong word na follow, medyo weak yung translation. In the original Hebrew, it's radaf. Alam niyo yung radaf? Surely goodness and mercy shall chase you down because of what Jesus did on the cross. Alam niyo yung chase you down? Or to run after, to pursue. Halimbawa, meron kayong kaso sa traffic enforcer. Nag-beat ka ng red light, nakita ka ng MMDA. Yun. That guy will chase after you. Kahit saan ka pumunta, susundan ka. Ganun po ang blessings ng Panginoon sa atin. Pupunta ka dito, sinusundan ka ng Panginoon. Surely, goodness and mercy shall chase you down. Yun po yung word na follow. Kaya weak yung follow eh. It will chase you down. Ganon kabuti ang Panginoon. Why? Alam niyo kung bakit? Because we are now in Christ Jesus. Si Jesus blessing magnet. So kahit saan ka pumunta, parang anino mo, dito ka pupunta sumusunod. Surely God's goodness and mercy shall chase you down or run after you. Amen. Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Hindi po nagmumula sa atin. Church, ha? Paalala ko lang. So once again, pag may bumati sa inyo, Uy, Brother Junex, ang ganda ng boses mo, bro. Mas maganda pa boses mo kay Bruno Mars. Para kang si Bruno Jupiter. Anong sagot, bro? Sa Diyos. Sagot. Wala pa yon, bro. Chip. Baka nanonood si Chip, ha? Ganoon na. Pero joke lang ni Chip yon. Anong sasagot natin? Laverne, sobra kang pinagpala. Ang galing mo talagang sumayaw. Ang galing mo kumanta eh. Wala pa yun. Hindi mo pa nakikita yung iba. Hindi ko pa nga nilalabas lahat eh. Anong sagot natin? Sa Diyos ang papuri. Amen. Parang nandiyan si Ate Maisa. Ate Maisa! Ate Maisa, ba't di ka umupo dito? Parang nakikita ko ah. Kaluluwa lang. Di ba? Galing mo. Wala pa yun. Hindi ko pa nga binibigay yung mga ganun-ganun ko. Nasagot natin talaga, it's all about His grace. Amen. Never forget that. Once again, ulitin ko ha. The provision is at the shore. Kaya po wala si Jesus sa laot
Ayaw niya nakikipagsapalaran ka. He doesn't want you to work hard. Kung magtatrabaho tayo, let's just work diligently. Let us work smart. Marami pong hardworking dyan, pagod na pagod. Pero yung mga smart na mga manggagawa, relax lang. Kasi ginagamit po nila yung wisdom na bigay sa kanila ng Diyos. Work heartily, galing sa puso. Work diligently, may kaayusan. Kasi po, naniniwala ko, God gave us 24/7. Yung iba nangangarag kasi hindi po marunong mag-time schedule. Pero kapag tayo po nasa Panginoon, bilang testimony natin, and I praise God din sa mga team builders. Alam nyo na, bati tayo ng ating nirentahan na lugar. Napakalinis daw po ninyo. Clean as we go. Iniwan namin yung aming nirentahan na lugar, malinis na malinis. Praise God. Salamat sa ating churchmates. Hindi sila naghagis ng upuan sa swimming pool. Hindi nagbasag ng refrigerator. Walang ginawang ganon. Walang inuwing kutsara. Walang binasag na pinggan. Praise God. Good testimony tayo. Talagang kinailangan lang po namin iwanan doon yung basura. Hindi na namin kailangan iuwi yun. Pwede naman. Amen, church? Amen. So, John chapter 21 verse 1. Dito na. Para makita natin that the blessings of God, His provision is at the shore. Wag po kayong... Hindi ko sinasabi sa mga mangingisda, wag kayong pumalaot. Ibig ko lang sabihin, typology po ito. It's a picture na ayaw po ng Diyos na tayo po nakikipagsapalaran. Whether you're a working man or student, kapag kayo po nag-aaral, mag-aaral kayo, wag kayong nangungopia. Hindi gawain ng mga righteous yan eh. Kapag kayo po yung businessman, hindi tayo nandadaya, hindi tayo nambubudol. Okay? Church? Now, never work hard, but work diligently. Work smart. Okay? Malinaw tayo doon, ha? Kapag kayo po ay nangingisda, work smart. Huwag yung tipong buwis buhay para mabuhay. Nonsense yun eh. Buwis buhay, paano pag natanggal yung buhay mo? Di wala ka nakabuhay din. Okay, tignan natin. Si Jesus, ayaw po niya nakikipagsapalaran ka. He wants you to see Him at the shore. Why? Because His provision for you is at the shore. Sabihin niyo nga po, Jesus' provision... Ulitin natin. Jesus' provision is at the shore. Hindi ko alam mga ano pala kayo, Chinese din, Japanese na Korean. John chapter 21 verse 1. After these things, Jesus showed Himself again to the disciples. So, this was the third time Jesus showed Himself to the disciples. Saan na? At the Sea of Tiberias. And in this way, yun po ang hanapin natin. What particular way did Jesus show Himself to them? Kasi sabi nung talata, and in this way, napaka-particular, Jesus showed Himself to them. Now, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung pinakita niya ang kanyang sarili in that particular way, na alamin natin kung ano yon, gusto niya makita, kung paano nakita ng mga alagad si Jesus, yun din ang gusto niyang ipakita sa atin. Gusto niya makita natin siya. And in this way, Jesus showed Himself na may in love kayo sa Panginoon talaga. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" So, once again, Jesus is not just after for your spiritual life. He's also after sa iyong everyday needs and even wants. May wants din po dito. So they answered Him, "No." So dito na tayo, ha? Verse 9 ng John chapter 21 until 11, makita natin. So, mula sa laot, nag-decide sila, balik na lang tayo. Wala tayo nahuli, na isa eh. So, pag harap nila sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, "Children, have you any food?" "No," sabi nila. Wala kaming huli nga eh. Pero hindi nila nakilala si Jesus yon. Ba't hindi nila nakilala? Siguro pagod na. Or ibang laman ng isipan natin. Minsan, kapag kayo pa is so much worried with so many things, nakakaligtaan natin na kumakausap na sa atin ng Panginoon na sobrang pagod. Now, let's be sensitive because for provision at the shore. And ang gusto ng Panginoon sa atin, ayaw niya tayo nagugutom. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kanyang gutom. Gusto niya busog ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto niya busog ka. Amen.
Napaka-practical ng Panginoon po dito, ah. So then, as soon as they had come to the land, so nandito na po sila. Ano sa Tagalog yung term na yon? Nakadarag, hindi eh. Nakadaong na sila. They saw a fire of coals there. Ano nakita po nila? Nakita nila, nagsisiga ang Panginoon, may mga uling doon, fire of coals. Alam niyo kung bakit? Alam ni Jesus na yung kanyang mga alagad, sa buong gabi, ay namalakaya, ginaw ito. Ganito po kabait ang Diyos natin. Nag-provide po siya para mainitan sila. Wala sila hinihingi, Nag-initiate ang Panginoon doon. Now, pwede bang wala naman? Pwede naman eh. Pwede sabihin ni Jesus, ako pa ba naman ahanda ng pangailangan nyo? Excuse me, Diyos ako, tao lang kayo. Tapos nakaganon pa siya, yung mataas na gano'n. Excuse me. Pero hindi, ginawa ng Panginoon? Wala silang hinihingi, pero nag-initiate po si Jesus. Naglagay siya doon ng pwede silang mainitan. So sa mga pangailangan po natin sa araw-araw, akala natin iniwan tayo ng Panginoon. Hindi po. Masyado lang tayo marahil na pagod or masyado tayong abala with so many things. Pero Jesus is giving you yung kanyang init ng kanyang pagmamahal. You just have to be sensitive. So dito pagdating nila, they saw a fire of coals there and fish laid on it. Meron ng isda. Wala pa man silang nahuhuli, habang sila nasa pampang, nakahuli na, meron na si Lord for them. And bread. Ang pangangailangan nila, isda. Now, tingnan niyo po itong revelation dito. Kadalasan, when we pray, ito lang po yung hinihingi natin. Pero would you believe that God never answers your prayers? Amen? Amen. Because whenever you pray, God will over-answer your prayers. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think. Anong lagi kong ginagawang illustration? Si Ate Jack na lang to. Nag-pray siya, Lord, bigyan mo akong asawa, husband. Ano binigay sa'yo? Hunk. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask. Oh, isa pa yon. Sabi ni Kuya Gio, hindi lang basta hunk, incredible hunk. Alam mo, Ate Jackie, pareho kayo ng kapalaran ni Mrs. Yun din ang pinag-pray niya, Lord, give me a husband. Binigay naman sa kanya, an awesome hunk. Now, this is my point. Hindi po sinasagot ng Diyos yung ating pinagpipray kasi alam niyo kung bakit ang ating pong ekonomiya, maliit yun eh. Kay Lord, hindi uso yung maliit. Gusto niya dagdagan pa because He knows what's best for you. Amen. Kung meron kayo pinagpipray, minsan hindi pa dumarating kasi inihahanda niya yung alam niyang mas makabubuti para sa inyo. Ang kailangan lang po ng mga alagad, fish. But Jesus provided for them, may bread pa. Wow! Yung iba, di ba? Nagtatanong, nagpipray ng trabaho, pagpasok ng trabaho. Aba, pinagpray lang trabaho, nangingi pa ng sweldo. Dapat particular kayo. Lord, kailangan ko ng trabaho, may sweldo. Ganon sa tao, pero kay Jesus, pag humingi kayo, i-over-answer niya yung prayer mo. Wow! So, ano pong nangyari dito? Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Now, si Jesus po, He provides. Amen. Pero gusto niya, collaborator ka rin. Gusto niya yung kanyang blessings na binigay sa'yo, i-share mo din. Amen? Kasi we still live in this fallen world. Anong sinasabi dito ng Panginoon? Share. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon, ang ekonomiya niya, dapat hindi tayo masungit. Hindi tayo kuripot. Sabi nga dito, Jesus said to them, bring some of the fish. Hinihingi lang niya some of the fish, which you just have caught. Wow! So, habang napapagod sila sa laot, habang tayo po'y nakikipagsapalaran sa buhay, nabuhay na po dito si Jesus. And in this way, Jesus showed Himself to them. And in this way, Jesus is also showing Himself to us.
Kapag tayo po'y nakikipagsapalaran sa laot, ayaw po niya yun. Anong ginagawa ng Panginoon para sa atin? He is preparing an early breakfast for us. Because His mercies are new every morning. Saan ka nakahanap ng Diyos, ng tagapagligtas, na siya po naghahanda ng breakfast ninyo? Ng breakfast ko. So, ibig sabihin, bago ka pumasok sa opisina, nakaluto na si Jesus ng lahat ng kailangan mo. Wow! Sabi nga ni Kuya Gabi, wow! Ayaw mo. Now, ito pa masarap, sinabi ng Panginoon in verse 11. Simon Peter went up and dragged the net to the land, full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not broken. In verse 12, anong sabi ni Jesus? Siya po naghanda ng breakfast mo. Come and eat breakfast. So Jesus is inviting you, yung niluto ko, mga anak, kainin nyo na. Eat breakfast. Ano yung breakfast? Ito yung pagkain natin sa umaga. Sabi ng mga eksperto, kailangan natin, ito yung pagkain na kinakailangan natin eh. Kasi bago ka magsimula sa trabaho, feed from me. Kaya po, every morning, bago kayo sumabak sa trabaho, feed tayo. Kung kayo po ay kasama sa GC namin, si Kuya Gio, maaga-maaga pa lang, ang dami ng nilalagay na mga paalaalang verses doon. We could feed from them. Mga verses natin sa GC, feed from Jesus. Ganong kabuti ang Panginoon. Amen. Kaya pala, sabi ng Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man, Jesus was referring to Himself. He did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Alam niyo mga kapatid, narito po ang Panginoon. Saan ka makakita ng Diyos? Na pangkaraniwan ang turo sa atin ng relihiyon. Bigay mo lahat sa Diyos. Wala tayong pwedeng ibigay lahat sa Diyos. Wala tayong kakayahan. Pero Jesus came not to be served. Narito siya. He wants to serve you, I should say. At every single day, He is preparing an early breakfast for you. Hindi lang isda, may kasama pang tinapay. Ganun po kayo kamahal ng Diyos. So, let's go back to our question. How the resurrected Jesus shows Himself to you? This is our solution as we end. After resurrection, our Lord Jesus is now at the shore, preparing your breakfast early. So He wants you to see Him every morning. Sabi nga po ng Lamentations chapter 3 verses 23 to 24. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. You know the song? The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Why? Because they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O God, O Lord. Great is thy faithfulness. So after Resurrection Sunday, huwag niyo sasabihin, let's go back to reality. That's reality. Patuloy pong bago ang mercy ng Panginoon every single morning. And He's preparing an early breakfast for you. Why? Bottom line. Because He loves you so much. So, wag tayong pumalaot. Ayaw po ng Panginoon, nakikipagsapalaran tayo. You have to focus your eyes onto Jesus. His provision is at the shore. Hindi po siya nagluto sa laot, nagluto siya sa shore sa Pampang. At ang inyong pong pagkain, ang inyong pang araw-araw na breakfast, ay lagi niyang inihahanda. Siya pa po ang naghahanda. Saan kayo makakita ng Diyos na ganun? Siya ang naghahanda, mga anak, mga estudyante. Ang inyong pangangailangan ay provided na ng Diyos. All you have to do, paniwalaan na para sa iyon, kainin, and enjoy it. Happy Resurrection Sunday.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan natin nanonood online, this is how the resurrected Jesus wants you to see Him. At sabi nga nung verse kanina binasa natin, and in this way, He showed Himself. Pinapakita niya, paano niya pinakita niya kanyang sarili? That every single moment, every single morning, He's preparing a breakfast for you. Kasi po yung breakfast, ito yung pinaka-importanting pagkain natin bago tayo sumabak. Baliktad ng Pilipino eh. Mas malakas tayong kumain sa gabi. Mali yun, matutulog ka na eh. Kaya pansinin natin, no? Ako rin eh. Mas nag-bloat tayo, no? Pero gusto niya, kumain tayo sa Kanya in the morning. Whenever you start your day, feed on Him at the shore. Amen, church? Gusto ko munang kausapin, or kung meron po dito na hindi pa nagkakaroon ng relationship with Jesus, ang ganda po ng invitation ng Panginoon sa inyo. Sabi in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Alam nyo, kung kayo po yung walang relasyon sa Panginoon, bagaman ang Panginoon po ay lagi po nagpe-prepare ng breakfast for you, pero wala kang relasyon sa Kanya, hindi mo may enjoy yung kanyang breakfast na inihanda para sa iyo. Gusto niya ibigay ito sa iyo, pero first and foremost, you have to surrender your life to Him. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano, Pastor? Simple lang po. Sundan niyo lang po yung panalangin ito na bukas ang inyong mga puso, believing that He loves you so much. Pwede po ba yun? Sa mga nanonood online, and even dito, kung meron pong wala pang tumatanggap sa Panginoon, just pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa inyong puso. Bukas ang puso na bukas din ang ating mga labi. O Diyos, come on church, come on kapatid, kaibigan na wala pang relasyon sa Panginoon. O Diyos, kinikilala kong aking sarili na walang kakayahan at kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, sa oras pong ito, Jesus, nananampalataya ako sa iyo. Sa iyong kamatayan, ay winakasan na aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At naniniwala din po ako na makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. Salamat po in Jesus' name. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito, tinanggap niyo ang Panginoon na bukas ang inyong puso. Congratulations. Welcome to the family of God. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? And as we sing Cruz, patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Ganun po kayo kamahal ng Diyos. Amen, church? At lahat po ng ito were made possible through the cross. Babalik at babalik po tayo sa krus. Habang tayo po pinapangunahan ng ating praise and worship team. Mga pako ang nagpanatin sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos, at sa kasalanan tayong tinubos. Hindi ang mga pako. Hindi ang mga pako ang nagpanatin sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos, at kaligtasan kanyang kaloob. Ang mga pako ang nagpanatin Sa krus kay Jesus. krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos, at sa kasalanan tayo'y inubos. Kundi ang mga pako Ang nagpanatin sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos, at kaligtasan kanyang kaloob. Mga kapatid, napansin niyo yung song sabi, at kaligtasan kanyang kaloob. Alam niyo po ba ang isa pang good news? Hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos mula sa impyerno at tayo po ay kasama niya sa langit. Hindi po natatapos doon.
nililigtas din po tayo ng Panginoon sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Kung napapansin niyo po, ang dami pong biglaan na lang namamatay, sinasaksak, binabaril dahil away sa kalsada. Kung tayo po isang mananampalataya, you're giving God ng pahintulot. You're giving Him para bigyan mo siya ng pagkakataon na ingatan ka. Kasi tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak eh. Pero pag wala po kayong relasyon sa Panginoon, gusto ka mang iligtas ng Diyos, pero ayaw mo siya maghari sa buhay mo, wala siyang magagawa, hindi niya pwedeng banggain ang iyong decision, hindi niya pwedeng banggain ang iyong free will. Dahil nire-respeto ka ng Diyos. But praise God, kung kayo po isang mananampalataya, binibigyan mo siya ng karapatan na ingatan ka. So hindi lamang po tayo iningatan, hindi lang tayo niligtas ng Diyos mula sa impyerno patungo sa langit. Kasama po yung everyday life natin sa inyong pagtawid sa kalsada, pagsakay sa jeepney, pakikipagtransaksyon sa iba't ibang mga tao. Kasama po yung kaligtasan na yun. And that's why God is so good. Bottom line, because He loves you so much. At hindi lang yon, gaya pa na pinag-usapan natin, every single day, gusto niya bago ka pumasok sa trabaho, sa eskwelahan, gusto niya busog na busog ka ng kanyang salita, ng kanyang isda at ng kanyang tinapay. At meron pang fire of coal para hindi ka giniginaw. Ganon ka kamahal ng Diyos. So, kung ano man po yung mga kabigatan sa buhay, as we commemorate itong Lenten season at tayo po ay nasa Resurrection Sunday na, can I ask you, church, na hayaan mong yakapin ka ng Panginoon because He loves you so much. Gusto niya masaya ka, gusto niya happy ka, gusto niya ikaw ay full of joy, ayaw niyang ikaw ay nangangarag, natataranta, ayaw kanyang nalulungkot. Gusto niyang masaya ka. Bottom line is because He loves you so much. Ako po bilang tatay, yung mga anak ko, gusto ko masaya sila. Ayoko silang nalulungkot. Nalulungkot din ako eh. Now, ang Diyos po natin, He is a happy God and He wants you to be happy and full of joy. And by knowing this truth, I believe, sobrang nagagalak tayo because we have a good Father. We have a good Lord, and that is Jesus. So I would like to pray for you, mga kapatid. At kung ano man pong kabigatan, meron kayo problema sa pamilya, even sa finances, anything. Sabi ng Biblia, cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin, anak, ang iyong kabigatan. You know what? Because I care for you. Nagmamalasakit ako sa iyo. Bakit siya nagmamalasakit? Bottom line, once again, because He loves you. So magpipray po tayo. I want you to open your mouth. Kausapin niyo ang Diyos, kausapin niyo ang inyong Ama sa Langit. Sabihin niyo, Panginoon, ito po yung kabigatan ko. Huwag kayong mangimi. He loves you so much. Ano man pong larangan yan, sa eskwelahan, love life, sa family, tell everything to Jesus because He cares for you. Let's pray. Panginoon, Abba, we ask this in the name of Jesus. Lord, salamat po dahil binuhay mo maguli ang iyong bugtong na anak. And after resurrection, after He was raised from the dead, Panginoon, tuloy-tuloy po ang aming Panginoon Jesus preparing for our breakfast at the shore. Salamat because you're giving us a truth na hindi po natapos ang lahat sa resurrection. But tuloy-tuloy po kayong kumakalinga at inaaruga po kami every single morning. At Panginoon, maraming salamat po for giving us this revelation. And I pray, bawat isa po sa amin dito na marahil, for the longest time, hindi namin nauunawaan yung message ng resurrection. Akala namin, Panginoon, babalik na naman kami sa buhay naming malungkot. And we call it reality. But Lord, babalik kami ngayon sa buhay na punong-puno ng kagalakan because we see you in the Bible. We see you in our everyday life. We see you at the shore preparing for a breakfast. Lord, thank you so much dahil binibigyan mo kami ng bagong pananaw. Nakikita namin na aming Panginoong Hesukristo bilang nabuhay muli mula sa kamatayan na hindi po natatapos ang kanyang pagtatrabaho para sa amin. Hindi po natatapos na kami po'y kalingain. Salamat dahil siya po'y patuloy na nagluluto ng isda at tinapay doon sa pampang alang-alang sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami paniwalaan ang mga katotohanan ito. Ano man po aming mga pinagdaraanan sa oras pong ito. Bawat isa po na narito sa aming church, and even those who are watching online, na punong-puno ng galit marahil, ng pagod ang puso, ng kapaitan sa buhay. Because imbes na nakatingin kami, Panginoon, sa pampang, nandun pa rin kami sa laot, nakikipagsapalaran. Lord, help us
na wag namin ipilit ang aming kakayahan dahil kagaya po nila Pedro, wala silang nahuli ni isa mang isda. Pero nung sila po ay bumaling at umuwi na, pabalik sa pampang, doon po nila nagtagpuan ang kanilang kailangan. Panginoon, tulungan niyo po kami na kailangan lamang po namin tignan ang aming mga probisyon sa pampang at wala sa laot. Hindi po sa lugar ng pakikipagsapalaran, kundi sa pampang na naroon po ang aming mga pagkain at ang aming kapahingahan. Mga kapatid, ano man pong kabigatan na meron kayo sa ngayon, buksan po ninyo inyong mga labi. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, nasasaktan po ako. Kung bakit po kayo punong-puno ng kabigatan sa puso o kung bakit napapagod na po kayo. Sabihin niyo sa Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, na wag akong manatili sa laot bagkus ako ay manatili sa pampang. Sa pampang na kung saan naroon ang aking pagkain at ang aking kapahingahan. Panginoon, napapakinggan mo ang dalangin ng iyong mga anak. Tulungan niyo po kami na manatili sa pampang ng iyong kapahingahan. Sa pampang na kung saan naroon po ang aming mga probisyon at pangangailangan. Salamat po. Salamat po ng marami. Nang sa gayon, O Diyos, makalipas na muli mong buhayin na aming Panginoon Hesukristo mula sa kamatayan, magpapatuloy po ang buhay namin ito. Ang realidad sa pagharap namin sa pang-araw-araw na buhay na matagumpay at punong-puno ng kulay. Salamat, O Diyos, sa kapahayagang ito. Salamat dahil pinakinggan mo at dininig mo na aming mga panalangin. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for leading us into this truth. And thank you, Lord Jesus. Dahil nangyari po ang lahat ng ito. All of this were made possible dahil po sa iyong pagsunod sa pakay at kalooban ng Ama. At mula sa iyong kamatayan, tinubos kami sa aming mga kasalanan at nabuhay kang maguli. At patuloy po kayong nagbibigay ng buhay sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Stay blessed, church, and see you next Sunday. Purihin po ang Panginoon. Amen and amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.